Tara at pag-usapan natin ang DepEd Order number 36 Series of 2016. Para sa mga magulang at mag-aaral na nagtatanong, ito po ang magiging guide ninyo para malaman kung ang inyong mga anak o ang mga batang nag-aaral ay qualified ba na makakamit ng karangalan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-follow ang aking account, Gurong Gala. At ito nga po yung nilalaman ng DepEd Order number 36 Series of 2016, Policy Guidelines on Awards and Recognition for the K-12 Basic Education Program. Ito pong memo na to ay inilabas pa noong June 7, 2016. At ito nga po yung sinasabi dito sa may DepEd Order. Number 1, in line with the implementation of Republic Act number 10533, otherwise known as Enhanced Basic Education Act of 2013, K-12 Law, the Department of Education is adopting the enclosed policy guidelines on awards and recognition for the K-12 Basic Education Program. Number 2, these awards have been designed to formally recognize the outstanding performance and achievement of learners in academics, leadership, and social responsibility, among other aspects of student progress and development. These awards are given to encourage learners to strive for excellence and to become proactive members of the school and community. Number 3, all learners, including transferees who have met the standards, criteria, and guidelines set by this policy shall be recognized. 4, there can be 2 or more recipients of any award. However, should there be no qualified learner, the award shall not be given. So malinaw po dito na sinasabi sa may policy guidelines, tong awards na to ay ginawa para naman ma-recognize yung mga outstanding performance at yung mga achievement ng ating mga estudyante, lalong-lalo na sa academics, sa leadership, at sa social responsibility. Ginawa rin tong order na to or yung guidelines na to sa pagbibigay ng recognition sa mga mag-aaral para sila ay magpursige para maging isang proactive member ng paaralan at ng komunidad. At sinasabi din po dito na maging ang mga transferees ay kasama dito sa mabibigyan ng recognition as long as nakamit niya yung standard na kinakailangan para siya ay mabigyan ng karangalan. At sinasabi rin po dito na higit sa 2 ang maaaring magkamit ng karangalan. Tulad nga po ng sinabi ko, as long as nakamit nila yung standard na kailangan para sila ay mabigyan ng karangalan. At ito nga po yung sinasabi nating Excellence Award na makukuha o makakamit ng isang bata kapag na-achieve niya o na-met niya yung standard na kailangan. Kapag ang isang bata o mag-aaral ay nakakuha ng average na 90 to 94, siya po ay magkakamit ng with honors o may karangalan. Kapag siya naman ay nakakamit ng 95 to 97, siya ay magiging with high honors o may mataas na karangalan. At kung siya naman ay 98 to 100, with highest honors or may pinakamataas na karangalan. Klaruhin lang po natin kapag po ang isang mag-aral ay mayroong average doon sa mga nabanggit ko at sa nakikita ninyo ngayon, doon lang po sila magkakaroon ng karangalan. Pag sinabi po nating average, yun po yung kabuuan ng kanilang grado sa lahat ng kanilang subjects. Kaya po, kung meron kayong mga katanungan sa inyong isipan, bisitahin nyo lamang po ang DepEd Order number 36 Series of 2016. Yun lang, salamat!